Trade package na magdadala kay Curry sa Spurs lumabas na. Golden State Warriors susugal nga ba kay Ben Simmons at Jonathan Kuminga sign and trade sa Cavs kapalit ni Schroeder? Halos 6 na linggo na mula na magsimula ang NBA free agency pero nananatiling walang malinaw na destination si Jonathan Kuminga. At habang patuloy na naghihintay ang dating Golden State Warriors forward, isa sa mga teams na patuloy na naiugnay sa kanya ay ang Cleveland Cavaliers. Kasama ang Los Angeles Lakers, matagal nang kabilang ang Cavaliers sa mga teams na nakikita bilang possible destination ni Kuminga. Pero hindi simple ang sitwasyon. May existing contracts na kailangang ayusin ng Cleveland bago sila makapagbigay ng meaningful offer sa restricted free agent. At dito pumapasok si Dennis Schroeder. Ayon sa Cavaliers insider na si Chris Fedor ng Cleveland.com, patuloy umanong pinag-uusapan ng Cavs ang iba't ibang trade packages na kinasasangkutan ni Schroeder. Ang objective? Magkaroon ng financial flexibility para habulin si Jonathan Kuminga o Denver Nuggets restricted free agent Peyton Watson. Hindi naman ibig sabihin na wala ng silbi si Schroeder sa Cleveland. Ang issue ay roster construction at salary flexibility. Kung gusto ng Cavaliers na magbigay kay Kuminga ng mas malaking contract, kailangan nilang maghanap ng paraan para magkaroon ng sapat na financial room. At isa sa mga pinakamadaling paraan ay ang paglipat kay Schroeder. Dumating si Schroeder sa Cleveland kasama si Keon Ellis sa trade na nagpadala kay DeAndre Hunter sa Sacramento. Pero 6 na buwan lamang ang lumipas at tila bukas na ang Cavaliers sa posibilidad na i-move ulit ang veteran guard. Habang ginagawa ng Cleveland ang kanilang moves, si Kuminga naman ay patuloy na naghihintay. At ito ang interesting sa kanyang situation. Restricted free agent siya. Ibig sabihin, hindi lamang siya basta makakapili ng bagong team na walang involvement ng Hawks. Kailangan pa ring magkaroon ng agreement sa Atlanta Hawks o isang sign and trade scenario. At dahil dito, nagiging mas komplikado ang kanyang free agency. Kung sakaling gusto ng Cavaliers na makuha si Kuminga, maaaring dumaan sila sa sign and trade. Pero may catch, ang sign and trade deal ay nangangailangan ng 3-year contract. Ibig sabihin, kapag nakapirma si Kuminga sa ganitong arrangement, maaari siyang malak sa isang multi-year contract na maaaring hindi ideal kung hindi tugma ang value sa kanyang development. At iyon ang isa sa mga bagay na kailangang pag-isipan ng kanyang camp. Ito ang isa sa pinakamalaking leverage ni Kuminga. May minimum contract offer pa rin na available sa NBA market. Kaya hindi niya kailangan basta tanggapin ang unang offer. Kung hindi pa ideal ang situation, maaari siyang maghintay. At habang naghihintay siya, maaaring magkaroon ng injuries, trades o salary changes na magbukas ng bagong opportunity. Kaya posible na humaba pa ang kanyang free agency. At hindi imposible na umabot pa ito hanggang September. Pero may risk din. Hindi pa proven si Kuminga bilang consistent all-star level player. May flashes siya ng high-level scoring at athleticism. Pero kailangan pa rin niyang maging mas consistent sa defense, decision-making at outside shooting. Kaya malaking tanong kung gaano kalaking contract ang dapat ibigay sa kanya. At ngayon, habang patuloy na naghahanap ang Golden State Warriors ng mga natitirang paraan para palakasin ang kanilang roster, isang dating NBA superstar ang biglang maaaring maging interesting gamble para sa kanila. Ito ay si Ben Simmons. Ang dating Philadelphia 76ers star ay naghahanda umano para sa kanyang posibleng pagbabalik sa NBA matapos ang kanyang huling season kasama ang Los Angeles Clippers noong 2024-25 season. At kung talagang may Western Conference team na nag-aalok sa kanya ng training camp spot, hindi imposibleng kabilang doon ng Warriors. Wala mang confirmation na Golden State ang team na yon, may isang bagay na pabor sa possibility. May 2 roster spots pa ang Warriors. At kung tutuusin, bakit hindi subukan? Ayon sa report ni ESPN's Mark J. Spears, sasali si Simmons sa isang minicamp ng Australian national team sa Melbourne bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa NBA comeback. May ilang teams din umanong interesado sa 30-year-old veteran. At may isang Western Conference team na nakapag-alok na sa kanya ng training camp opportunity. Hindi pa alam kung sino ang team, pero kung Warriors ngayon, maaari maging isa ito sa pinaka-interesting low-risk moves ng Golden State. Ito ang dahilan kung bakit may sense ang Simmons experiment. Matagal nang naghahanap ang Warriors ng additional players para makumpleto ang kanilang roster. Naiugnay sila kina Kelly Olynyk at Georges Niang, bukod sa iba pang free agents. Kung makuha nila ang isang veteran para sa 14th roster spot, maaari nilang gamitin ang natitirang slot para sa isang player na kailangang patunayan muna ang sarili. At dito, maaaring pumasok si Simmons. Hindi kailangang bigyan agad siya ng guaranteed contract. Pwedeng training camp invite, pwedeng non-guaranteed deal. At pagkatapos, hayaan siyang makipaglaban para sa roster spot. Kung hindi siya fit, madali lang silang mag-move on. Pero kung maibalik niya kahit bahagi lamang ng dating Ben Simmons, malaking jackpot iyon. Kung titingnan ng Golden State roster,
Marami silang veteran players. Pero ang athleticism at transition play ay hindi na kasing lakas kumpara sa mga nakaraang taon. At kung totoo ang report na unti-unti nang bumabalik ang athleticism ni Simmons, maaring malaking bagay yon. At ngayon, patuloy na umiikot ang mga rumors tungkol sa posibilidad na lumipat si Stephen Curry sa San Antonio Spurs. At ngayon, may isang blockbuster trade proposal na talagang mapapaisip ang NBA fans. Sa proposed deal, ipapadala umano ng Spurs sina De'Aaron Fox, Luke Cornett at 4 na first-round picks kapalit ni Stephen Curry. Napakalaking presyo yun para sa San Antonio. Pero kung ang kapalit ay isa sa greatest shooters at offensive players sa kasaysayan ng NBA, may logic ba ang trade? At higit sa lahat, gaano nga ba ito karealistic? Bago pa maging possible ang ganitong blockbuster trade, kailangan munang magkaroon ng major development sa future ni Curry. Una, maaaring piliin ni Curry na huwag munang pumirma ng bagong extension ngayong off-season. Kapag nangyari iyon, magiging mas interesting ang kanyang contract situation habang papalapit ang susunod na free agency period. At pagkatapos, kailangan din magkaroon ng isang mas malaking decision. Gusto ba talaga ni Curry na umalis sa Golden State? Dahil kahit hindi naging maganda ang off-season ng Warriors, wala pang malinaw na indikasyon na gusto niyang iwan ng franchise. Kung sakaling dumating ang punto na gusto ni Curry ng trade, maaaring isa ang San Antonio sa pinakamagandang destinations. Bakit? Dahil mayroon silang Victor Wembanyama, isang all-time shooter, isang generational big man, at parehong may kakayahang baguhin ang buong offensive structure ng isang team. Dito pumapasok ang reality. Hindi madaling makita si Stephen Curry na umaalis sa Golden State. Siya ang mukha ng franchise. Siya ang nagdala sa Warriors sa kanilang modern dynasty. 4 na championships, 2 MVP, at isa sa greatest players sa NBA history. Mas mahalaga, mukhang gusto niyang tapusin ang kanyang career sa Golden State. Kaya kahit may theoretical trade package ang Spurs, hindi ibig sabihin na papayag agad si Curry. Kahit gusto ng Spurs si Curry, kailangan nilang tanungin, sulit ba ang 4 na first round picks? Dahil si Curry ay papunta na sa final stage ng kanyang career, hindi siya isang 25-year-old superstar na pwedeng maging franchise centerpiece sa loob ng susunod na decade. Ang Spurs ay kailangang maniwala na ang championship window nila kasama si Curry at Wembanyama ay sapat na para bigyang katwiran ng presyo. At kung mangyari yon, maaaring sulit talaga. Sa huli, maaaring hindi picks ang magdesisyon nito. Hindi si De'Aaron Fox, hindi si Victor Wembanyama, si Stephen Curry. Kung gusto niyang manatili sa Golden State at tapusin ang career niya bilang Warrior, halos imposible ang trade. Pero kung maramdaman niyang hindi na ginagawa ng Warriors ang kailangan para maging contender, maaaring magbago ang lahat. At kung sakaling mangyari iyon, ang Spurs ay isa sa mga teams na dapat bantayan. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!